Kami nagtatanong kung paano ko nga naayos yung aking GCash. Na-on hold dahil ginamit ng customer sa pang-i-scam. Dahil yun ang na-report ng na-scam kaya hindi ko talaga ma-open yung GCash ko kahit anong gagawin ko. Kahit kumikita ka sa GCash ay importante talaga na mag-ingat pa rin tayo. Sa pakikipag-transact sa hindi mo namang kakilala. November katapusan ngayon nangyari ko marites ng madaling araw. Ayos siya ngayong January lang. Una kong ginawa ay kinlik ko nga po yung help center sa GCash. Sa baba lang yan ng application at makikita mo dyan yung help center at kailangan mo lang yan i-click. Ito naman yung lalabas at makikita mo nga dyan kung ano nga yung kakailangan mong pindutin. Click mo nga your account at ito nga yung pagpipilian na lalabas. Logging into GCash nga yung pinili ko dahil hindi nga ako makapag-login. After nyan, may step by step nga kayong gagawin kung paano. Kailangan mong tandaan yung last transaction na nangyari. Account number, Gmail at syempre papaliwanag mo kung ano nga po ang nangyari sa GCash mo kung bakit hindi mo ma-open or yun nga po ay naka-hold. Send nga po sila sa Gmail kung ano nga po yung gagawin mo at kailangan mo nga lang din po yung sundan or sundin. Hihingi sila ng mga requirements na kailangan mong ipasa at magre-reply ka nga lang din po doon sa Gmail nila. Akin nga pang hiningi nila ay kailangan ko nga pong magpanotary na hindi nga po ako ang nang-scam. Mayroong kasunduan nung nagreklamo sa akin. Perma nila tapos perma ko nga rin. No choice naman ako kundi kumastos at bumayad nga po ako ng 350. Okay lang yung ginastos ko kumarites kaysa naman nga po yung na-on hold ko ngang pera abay sayang din iyon pang puhunan. Selfie ako na hawak ko nga po yung naka-notary na papel na kasunduan namin. Sinend ko nga rin po yung notary na hinihingi nila at pinicturean ko ng malinaw at maayos. After kong may send ko marites ay 2 weeks siya bago na unhold. Comment sa post ko na kailangan nga pong kulitin sila or kailangan mong mag-message sa kanila ng araw-araw. Ginawa ko yun kumarites at yun nga at na-unhold naman after 2 weeks. Ayun na nga at naka-unhold na yung aking GCash at nag-send nga po sila ng notification through Gmail. Kaya lang ang nangyari ay hindi nga po ako makapag-login. Makapagpalit ng impin kahit ano nga po yung gagawin ko. Kung na nga yung GCash mo ibig sabihin nun makaka-receive ka na ng pera. Ayos na siya. Ngayong GCash ko ay failed to login yung nakalagay. Ginawa ko na lahat yung clear cache tapos uninstall, install. Pa din talaga kaya umabot ng January. Wala naman ang problema yun kumarites kasi nga tapos na kami doon sa pag-unhold or on-hold sa aking GCash. Yung una ay sa help center pa rin talaga ako nag-update kaya lang hindi na talaga na-open. Yun nga nagka-time kami ni Jowa na pumunta nga po sa BGC para ipaayos yung GCash ko sa mismong help center nila. Ang bilis namin doon at hindi nga kami umabot ng 10 minutes. Yung information ng GCash ko pati ID. Tapos sabi na antayin na nga lang po yung message sa aking Gmail. Tawag kasi baka tumawag sila. Sabi ko ay may message na nga po sa aking Gmail at may hinihingi na naman nga po silang requirements. So, pinasa ko ulit yun kumarites pero nasa cellphone mo lang din naman yung hinihingi nila at wala ka nang kailangang gastusin. I-wait nga po ng 2 to 3 days bago na sila mag-update ulit. After 2 days nakita ko nga yung message sa Gmail na pwede ko na nga pong i-open yung GCash ko dahil maayos na. Ayan yung message nila sa akin na pwede ko na nga i-open. Pindot ko ng GCash ko kumarites paglagay ko ng impin abay talagang na-open ko na nga yung GCash ko. Pati yung amount na nandoon ay hindi naman nabawasan. Para iwas abala talaga kumarites huwag kang mag-stack masyado ng malaking pera sa GCash mo. Pero kahit hindi ko nga po na-open yung GCash ko ay tuloy-tuloy pa rin naman yung aking transaction dahil ginamit ko nga po yung number ni Jowa sa pag-GCash cash in cash out. Meron nga po kayong mga problema sa GCash nyo ay punta nga lang po kayo sa help center. Hindi nyo kayang pumunta doon sa pinaka-main nila ay mag-search lang kayo sa maps at sundan nyo lang iyon. Kaya mag-book na lang kayo ng mga rides para diretso na nga rin po kayo sa pupuntahan nyo. Ka-open ko nga ng GCash ko kumarites abay nagtuloy-tuloy na naman nga pa yung aking transaction na cash in cash out. Malaking halaga talaga yung nalak sa GCash nyo or hindi nyo ma-open ay gawan nyo na kaagad ng paraan iyan dahil masusolusyonan pa naman. Dala ka lang ng ID doon kung pupunta ka nga tapos ang open pala ng kanilang office ay 8 AM to 12 PM lang. Monday to Friday. Kaya lang muna kumarites. Salamat sa panunod. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.